Si Bongbong, aksyon ng aksyon. Samantalang si Sara, puro bakasyon. Yan talaga ang ni-raise up netong si Ted Filon, mga kababayan, na sinabi ni Claire Castro, ha? Si Claire Castro ang nagsabi noon, mga kababayan, ni-raise up ni Ted Filon at itinanong niya sa bagong tagapagsalita ni VP Sara ni si Attorney Ruth Castelo, mga kababayan. Parang ang datingan, mga kababayan, ay pinagsabong, mga kababayan. Itong si Ted Filon, etong tagapagsalita ni BBM, at ang bagong tagapagsalita ni VP Sara Duterte. Pero nilinaw na, mga kababayan, ng kampo ni Sara na naglagay sila ng bagong tagapagsalita hindi para magiging attack dog kagaya ni Claire Castro. Na eto daw si Attorney Ruth Castelo na hindi raw mang-aatake, mga kababayan, kagaya ng iba dahil ang kanila, serbisyo lang. Walang halong politika. O, diba? Panoorin niyo po, ha? Ma'am, parang kasi marami yung spit it out. pwedeng itanong nga sa tanggapan ni OVP nga lamang po, may parameters ba ito, ma'am? Halimbawa, ito po yung magandang itanong po sa inyo. Kahapon po, ang sabi po ni Attorney Claire, pinagsabong na niya, mga kababayan. Pero believe kayo dito, mga kababayan, sa bagong tagapagsalita ni VP Sara dahil sasagutin lang ng maayos, mga kababayan, kung ano ang dapat. Hindi kagaya ni Claire Ring. Nadadagdagan pa, mga kababayan. Hindi na siya tagapagsalita, tagapagdagdag ng balita. Dinadagdagan niya ng kanyang opinyon, mga kababayan. Tanungan nga dito po sa usapin po ng pagtatrabaho ng mga opisyal ng gobyerno. Ang sagot po niya sa isang tanong, ang Pangulong Marcos, aksyon, aksyon, aksyon. Aksyon, aksyon, aksyon. Si VP nasaan? Nasa The Hague daw po ngayon, the Netherlands. So, ang Pangulong Marcos po daw, aksyon, 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 habang yung iba, nagbabakasyon. Nasa bakasyon! O, diba? Salita pa ba yan ng matinong manggagawa ng gobyerno, mga kababayan? Mga ganyang uring, mababang, pang chismis lang talaga, mga kababayan. Pang squatter, pang kanto, pang marites style lang. Pakinggan nyo ang sagot yan, ng tagapagsalita ni VP Sara dito. Tingnan nyo, mga kababayan, pansinin nyo ang kaibahan kung paano ito sumagot, mga kababayan, kumpara nyo kay Castro. Pwede ho ba namin kayo hingian po ng opinion o kasagutan sa ganun pong uri ng statement ng Malacanang tungkol po sa pagpunta ni VP Sara sa The Hague ngayon? Oh, yes sir, opo. Pwede naman po. Iyon na nga, sir. Actually, I think this is also parang I take it upon myself na naging personal objective ko na rin to highlight ano ba ang ginagawa ng Office of the Vice President. Kasi nga, alam naman po natin na ikalawang Pangulo, under the Constitution, wala po masyadong naging functions na naka-enumerate dyan. Pero bilang the second highest in the land, ang kanyang main function nga, mga kababayan, ay kung mayroong mangyayaring masama o inutil na ang Pangulo, mga kababayan, naging incapacitated na, ay siya ang hahalili. In short, mag-aantay lang. Diba? Sinabi yan nila ni dati. Totoo naman, mag-aantay lang na kung wag naman sana dumating yun sa isang presidente. Andyan ang vice, mga kababayan. Automatic po. Otherwise, wala. Kung wala siyang mga project o mga programa, wala siyang trabaho. Kung ano yung mga obligasyon ng presidente, yun din po ang obligasyon ng vice president, hindi ba? Hindi lang po masyadong na-emphasize, hindi lang masyadong nailalabas. And with us now on board, ito po talaga yung objective. Bakit po rin ako nandito sa OVP? On the issue na nasa Hague po Bakit ba andun sa The Hague si Sara? In the first place, action. Dahil sa action ni Bangag na pinatapon si PRRD doon sa The Hague. Kung hindi nila pinatapon, andito yan si Sara sa Pilipinas. Ngag. Tapos ngayon, magre-reklamo kayo na andun sa The Hague. Kayo nga ang nagpatapon. Kayo ang dahilan. Ma'am, si Vice President, sir, kahit naman po siguro sinong anak, kung pwede na lang, hindi ka na nga umuwi. Kung pwede na lang, doon ka na matulog sa loob ng kulungan para masamahan ang tatay mo na 8 years old na nakakulong sa ibang bansa. It is now, ito po yung, kasi syempre, ilan po yung anak ni PRRD,
they take turns kasi lahat po sila nagtatrabaho, yung bunso nag-aaral pa. They take turns in going to visit the father. And this time, umikot na naman po yung kanilang rotation. This time, kailangan niya na naman. As if naman na wala nang modern communication ngayon. Na kahit andun nga sa dahig mga kababayan, mayroon pa rin silang communication sa kanyang opisina kung anong gagawin doon sa kanyang mga tauhan. And hindi ko po alam sir kung bakasyon mo matatawag yung pagbisita sa Hindi yan kulungan. bakasyon, Sana, sinupalpal ng media mga kababayan. Sayang wala na si Eden Na-excuse me, that is not a vacation. Mali ang pinagsasabi mo dahil hindi bakasyon ang pinunta ni Sara. So, hindi ko po makita na bakasyon yung ginagawa ni Vice President Duterte. And hindi po dahil nandun siya sa dahig ay natutulog yung opisina. Hindi po dahil nandun siya ay lahat po ng tao ay komprente na hindi gagalaw. Ang operations po, hindi naman tumitigil. Ang trabaho po ng any government or private office, hindi naman po natutulog pag umalis ang boss, hindi ba? Hindi naman po yung when the cat is away, the mouse will play. Wala po ganyan, lalo na sa gobyerno because they are covered by civil service rules. And there are competent and able people in the office of the Vice President na kayang gumawa ng trabaho kahit wala si Vice President. Opo. And the Chief of Staff, of course, is there supervising everything. Pag lang po may mga important decisions, it has to be cleared with the Vice President, Okay, of course. sige po. Sir. Yes, sir. So, ma'am, ito ho bang biyahe ni VP Sara sa The Hague ay cleared by the Office of the President? Meaning, di ho ba tumihingi ka dyan muna ng clearance? Ito ho ba ay official travel? Oo nga mga kababayan, bakit tila nabibigla pa itong kampo ni na bangag mga kababayan na si na Claire Castro na nasa labas na naman na in the first place nagpaalam yan mga kababayan, nagbigay yan ng notice sa Office of the President. Pinayagan. And then na-shock mga kababayan dahil andun na naman sa dahig. Or leave? It's a personal travel, sir. It's a personal leave. Lahat po ng biyahe ng kahit personal, whether official or personal, meron pong travel authority from the office. Kailangan talagang humingi ng travel authority sa Malacanang. Binigyan yun ng travel authority and then parang nagulat sila mga kababayan na andun na naman sa dahig. So meaning ito pong biyaheng ito ay cleared, itong travel na ito? As if naman kung nandito sa bansa si VP Sara mga kababayan na talagang gusto nilang magtrabaho, gusto nga nilang mawala sa kanilang paningin. Tapos kung wala dito, hinahanap, bakasyon, magtrabaho ka naman. Wow. Ng OP. Yes, sir. Yes, sir. Opo. Opo. Meron po ang pirmado na travel authority. Pirmado nga ng OP, Office of the President. Na ito, ma'am? Office of the President, mga kababayan, ang nagbigay ng pahintulot na mag-travel si Sara. Ay gastos po ng OVP, meaning government fund ho ba ito? Hindi, personal. Personal funds po ng pamilya at ni Vice President mismo at Sara Duterte, the daughter. Hindi po Sara as the Vice or Sara as the police. Walang gastos ang gobyerno mga kababayan Diyan kay VP Inday. Pamasahe, pagkain, lahat. Personal na pera ni VP Sara. So wala silang magagamit na issue mga kababayan. Hindi po. Opo. Mas mainam po itong maiklaro. Ang pamasahe po ni VP Sara dito, ang kanyang stay doon ay personal na gastos ng mismong Vice Presidente. Yes, sir. Opo. Personal. Kapag po ba siya nabiyahe sa ganyan, at sabi nga po ninyo, napaka-importante po, kasi bilang isang anak, gusto mong makita ang iyong ama, lalo na nga po sa edad at sa kanya po medical condition. Meron ba siyang mga kasamang staff dito, bodyguard o anuman po na maaring... Bodyguard dahil required mga kababayan, yung Vice President, nasa batas mga kababayan na mayroon talaga siyang 24/7 na bodyguard. Kahit ayaw mo pa. Kagaya na BBM, PSG, sa kanila mga kababayan, VPSG. Iyan, gastos na yan ng gobyerno. Pero yung sariling pondo mga kababayan yung VPSG, yung mga security ng mga kababayan, Vice President. So kahit pa ayaw ni Sara mga kababayan, wag na kayong sumama dahil wala akong pambayad sa inyo. Di bali ma'am, mayroon kaming budget sa aming ahensya. Mayroon ng budget mga kababayan. Ang gumagasta ay bayan? Wala po siyang kasama na personal staff niya. I mean, official staff. Wala siyang kasamang official staff to be clear galing sa Office of the Vice President. Ang mayroon siya mga kababayan, security. Office of the Vice President. Pero ang security po, kasama.
Yun lang po, kung meron man ang gastos ng gobyerno, yung kanyang security, to also secure her person. Pero kung papipiliin mga kababayan, kung pwede lang, ayaw na ni Sara mayroong security. Kung nasa ibang bansa. Pero no choice siya mga kababayan, whether or not papayag ka o hindi, andyan talaga yan sila. Sasabihin nyo, ang gastos pala. Dahil pupunta pa na ibang bansa o ganyan-ganyan. O, sino ba ang may kasalanan yan kung hindi yan pinadala ni Bangag doon si PRRD, na tatay ni VP Sara sa ibang bansa? Si BBM din ang may kasalanan. Kasi ang pagiging vice-presidente niya po, hindi niya naman matatanggal sa katawan niya until the end of her term. So, she's vice president 24/7 anywhere in the world. Na obligasyon din naman po ng gobyerno natin na proteksyonan siya. Anywhere in the world, she is the vice president. Yun lang po, if there is any na gastos po ng gobyerno dyan, sir. Okay, sige po. Incendes? Tapos na ang inyong mga intriga. O, diba mga kababayan? Ganyan ang tamang pagsagot. Yung talagang, kung ano lang ang dapat sagutin mga kababayan, kung si Claire Castro niyan. Bakasyon ng bakasyon. Ang dami pang sinasabi. Ang daming dinadagdag mga kababayan na sa tingin natin. Sa kanya lang galing, hindi na siya mga kababayan, spokesperson. Marites na mga kababayan. So anong masasabi nyo dito mga kababayan? Post your comments below.